Napansin mo na ba na parang hindi ka na gaanong nirerespeto ng mga tao sa paligid mo? Yung kaibigan mong dating malapit sa iyo, parang umiiwas na. Yung mga katrabaho mo, hindi na masyadong nakikinig sa opinyon mo. Kahit sa pamilya mo, minsan pakiramdam mo ay hindi ka na binibigyang halaga tulad ng dati. Ang respeto ay hindi basta nakukuha. Kailangan itong paghirapan. At kadalasan, hindi isang malaking pagkakamali ang dahilan kung bakit ito nawawala. Madalas, ito ay dahil sa maliliit na ugali na hindi natin napapansin pero nakakasira sa tingin ng iba sa atin. Mga kilos o pananalitang akala natin ay normal lang, pero sa iba, nagpapakita ng hindi pagiging totoo, hindi pagiging mapagkakatiwalaan o kawalan ng malasakit. Dito pumapasok ang Stoic philosophy, isang lumang paraan ng pag-iisip na nagtuturo kung paano maging disiplinado, magkaroon ng kapayapaan sa loob, at maging mabuting tao. Sinasabi ng Stoicism na hindi natin kontrolado ang iniisip ng ibang tao tungkol sa atin, pero kaya nating kontrolin ang ating sarili. Kung gusto nating respetuhin tayo ng iba, dapat magsimula ito sa ating sariling ugali at kilos. Sabi nga ng mga Stoic, kung gusto mong baguhin ang mundo, baguhin mo muna ang sarili mo. Kaya bago natin itanong kung bakit nawawala ang respeto ng iba, tanungin muna natin ang sarili natin. May ginagawa ba akong nagiging dahilan nito? Ugali number 1, tsismis, ang sumisira sa respeto. Maraming tao ang hindi napapansin kung gaano kasama ang epekto ng tsismis. Minsan, iniisip natin na simpleng kwentuhan lang ito, paraan para makipag-bonding sa iba. Pero sa totoo lang, ang tsismis ay unti-unting sumisira sa tiwala at respeto ng mga tao sa atin. Kapag nasanay tayong pag-usapan ang buhay ng iba, parang nagiging normal lang sa atin ang paglabag sa kanilang tiwala. Sa una, parang wala lang. Pero kapag nalaman ng iba na mahilig kang magkalat ng kwento, mawawala ang kumpiyansa nilang magtiwala sa iyo. Hindi lang respeto ang nawawala, kundi pati ang magandang relasyon mo sa kanila. Kwento ng aking karanasan. Dati, kasama ako sa isang grupo na mahilig sa tsismis. Tuwing magkakasama kami, palagi kaming may bagong pinag-uusapan tungkol sa ibang tao. Sino ang may bagong karelasyon? Sino ang may problema sa pamilya? Sino ang may pinagdadaanan? Sa tingin namin noon, normal lang ito. Parang pampalipas oras lang. Hanggang isang araw, may isang kaibigan kami, tawagin natin siyang Emily, na naging biktima ng tsismis namin. May lihim siyang crush sa isang lalaki sa school. At nang malaman namin ito, ikinuwento namin sa iba. Sa una, parang katuwaan lang. Pero nang kumalat ang kwento at malaman ni Emily na pinag-uusapan siya ng iba, bigla siyang lumayo sa amin. Hindi na siya sumasama sa grupo hanggang sa tuluyan na siyang umiwas. Noong una, hindi ko agad naisip na mali ang ginawa namin. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi namin siya nirerespeto. Sa halip na protektahan ang kanyang tiwala, ginamit namin ang kanyang pribadong buhay bilang libangan. Aral mula sa Stoics. Ayon kay Epictetus, manahimik kung wala namang mahalagang sasabihin. Ibig sabihin, hindi natin kailangang magsalita kung hindi naman ito makakatulong o may mabuting maidudulot. Ang mga Stoics ay naniniwala na ang pakikialam sa buhay ng iba ay isang bagay na wala tayong kontrol. Hindi natin kayang baguhin ang buhay nila, kaya bakit natin kailangang pag-usapan ito? Mas mabuting ituon natin
ang ating oras at lakas sa pagbuti ng ating sariling pagkatao. Kapag nasanay tayo sa tsismis, nasasanay din ang isip natin sa negatibong pag-iisip. Hindi lang natin sinasaktan ng iba, kundi sinisira rin natin ang ating sariling reputasyon. Paano iwasan ang tsismis? Kung gusto mong maiwasan ang masamang epekto ng tsismis at maibalik ang respeto ng iba sa iyo, gawin mo ang mga ito. Huwag pag-usapan ang buhay ng iba kung hindi sila kasama. Kung may sinabi sa iyo ang isang tao ng pribado, huwag mo itong ipagkalat sa iba. Ang sikreto ay dapat manatiling sikreto kung may respeto ka sa nagtiwala sa iyo. Pag-usapan ang mas makabuluhang bagay. Kapag kasama ang mga kaibigan o katrabaho, pag-usapan ang mga bagay na may halaga, tulad ng goals, life lessons, o personal growth. Mas maganda ito kaysa pag-usapan ang buhay ng iba. Kung may problema ka sa isang tao, siya ang kausapin, hindi ang iba. Kung may hindi ka nagustuhan sa ginawa ng isang tao, huwag idaan sa tsismis. Harapin ito ng may respeto. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang maling impormasyon at tsismis na walang katotohanan. Ang tsismis ay hindi lang isang simpleng usapan. Isa itong masamang ugali na sumisira sa tiwala at respeto ng iba. Maaaring hindi natin namamalayan, pero unti-unti nitong inaapektuhan ang relasyon natin sa iba. Kung gusto mong mabago ito, palitan ang tsismis ng mas positibo at makabuluhang usapan. Gamitin ang iyong salita upang bumuo ng tiwala, hindi upang sirain ito. Tandaan, kung may taong mahilig magtsismis sa iyo, malaki rin ang posibilidad na chinitsismis ka rin nila sa iba. Ang respeto ay nabubuo sa pamamagitan ng tamang kilos at salita. Kaya bago tayo magkwento tungkol sa iba, tanungin muna natin ang sarili. Makakatulong ba ito o makakasama? Ugali number 2, hindi pagiging maasahan. Paano nawawala ang tiwala at respeto? Ang pagiging maaasahan ay napakahalaga para mapanatili ang respeto ng iba. Kapag ikaw ay kilala bilang taong mapagkakatiwalaan, mas madali kang lapitan at paniwalaan. Pero kapag madalas kang hindi tumutupad sa sinabi mo, unti-unting nawawala ang tiwala ng mga tao sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa pagkalimot sa mga pangako. Ito ay nagpapakita kung gaano mo pinapahalagahan ang oras at tiwala ng iba. Kapag nangako kang gagawin ang isang bagay, umaasa ang tao na tutuparin mo ito. Pero kung hindi mo ito gagawin, ipinapakita mong hindi mo pinapahalagahan ang iyong sariling salita. Personal na kwento. Isang pangakong hindi natupad. Dati, madalas akong mangako pero hindi tumutupad. Sa grupo ng mga kaibigan ko, ako ang laging nagsasabing, "Oo, pupunta ako." "Oh, sige, ako ang bahala dyan." Pero sa totoo lang, madalas akong hindi sumisipot o hindi ginagawa ang ipinangako ko. Iniisip ko noon na hindi naman ito malaking bagay. Saka na lang nila malalaman kung hindi ko natuloy. Hanggang isang araw, isang malapit kong kaibigan, tawagin natin siyang Sarah, ang nasaktan dahil sa hindi ko pagtupad sa aking sinabi. Matagal niyang pinaghandaan ang birthday party niya. Nag-imbita siya ng maraming kaibigan, nagplano ng programa, at naglaan ng oras para masigurong magiging masaya ang lahat. Nang tanungin niya ako kung pupunta ako, mabilis akong sumagot ng, "Oo naman, hindi ko yan palalampasin." Dumating ang araw ng party, pero mas pinili kong manatili sa bahay at magpahinga. Hindi ko siya inabisuhan agad. Nang maalala ko na hindi ako sumipot,
Doon ko lang siya tinext ng, "Pasensya na, hindi ako nakapunta." Nang muli kaming magkita, ramdam kong nagbago siya. Hindi siya nagalit, pero hindi na siya ganoon kainit makitungo sa akin tulad ng dati. At sa mga susunod na okasyon, hindi na niya ako inimbitahan. Doon ko napagtanto. Hindi lang ako hindi nakadalo sa isang party, nasira ko rin ang tiwala ng isang kaibigan. Aral mula sa Stoics. Sabi ni Seneca, makikita ang tunay na pagkatao ng isang tao sa kanyang gawa, hindi sa kanyang salita. Ang isang Stoic ay may integridad. Kapag nangako siya, tinutupad niya ito. Hindi siya basta nagbibigay ng salita para lang makisama o magmukhang mabait. Kung hindi niya kayang gawin ang isang bagay, hindi siya magsisinungaling o magbibigay ng pangakong hindi kayang tuparin. Para sa Stoics, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang sinasabi mo. Mas binibigyang halaga ang ginagawa mo. Ang mga taong hindi mapagkakatiwalaan ay madaling makalimutan, pero ang mga taong maaasahan ay iginagalang ng lahat. Paano maging maaasahan? Kung gusto mong mapanatili ang respeto ng iba, subukan mong gawin ang mga ito. Magsabi lang ng oo kung sigurado kang magagawa mo. Bago ka magsalita, siguraduhin mong kaya mong tuparin ang sinasabi mo. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting sabihin ang totoo kaysa sumira ng pangako. Kung hindi mo kayang tuparin ang sinabi mo, ipaalam agad. Hindi tayo perpekto at may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pero kung hindi mo matutupad ang isang pangako, huwag mong hayaang umasa ang iba. Sabihin mo agad nang makapaghanda sila. Ipakita sa gawa, hindi lang sa salita, na maaasahan ka. Ang respeto ay hindi nakukuha sa magagandang salita. Nakukuha ito sa aksyon. Kung palagi kang tumutupad sa iyong pangako, mas mabilis kang pagkakatiwalaan ng iba. Ang hindi pagiging maaasahan ay isang mabilis na paraan para mawala ang respeto ng iba. Kapag hindi ka mapagkakatiwalaan sa iyong salita, unti-unting lalayo ang mga tao sa iyo. Pero ang pagiging maaasahan ay isang bagay na kaya mong baguhin. Magsimula sa maliliit na bagay. Kung nangako kang pupunta, dumating ka. Kung sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, gawin mo ito. Sa ganitong paraan, makakabuo ka ng reputasyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong may integridad. Tandaan, mas mahalaga ang gawa kaysa salita. Ang aksyon ang tunay na sukatan ng tiwala. Ugali number 3, palaging pagsabat o pagpuputol ng usapan. Bakit ito nakakawala ng respeto? Isa ka ba sa mga taong mahilig sumabat habang may nagsasalita? Kapag may kausap ka, hinihintay mo ba siyang matapos? O hindi mo mapigilan ang sarili mong magsingit ng opinyon? Ang pagsabat o pagputol ng usapan ay mukhang maliit na bagay, pero para sa iba, malinaw itong senyales ng kawalan ng respeto. Kapag lagi mong ini-interrupt ang kausap mo, parang sinasabi mong, mas mahalaga ang iniisip ko kaysa sa sinasabi mo. At walang gustong makipag-usap sa isang taong hindi marunong makinig. Personal na kwento, isang mahalagang aral sa pakikinig. Noong nagsimula akong magtrabaho, napansin kong madalas akong sumabat sa mga meeting. Akala ko, ginagawa ko ito para ipakita na interesado ako at may alam sa pinag-uusapan. Kapag may nagsasalita, hindi ko mapigilang magsingit ng sarili kong opinyon o tapusin ang sinasabi nila. Hanggang isang araw, habang nasa meeting, isang katrabaho ko ang biglang nagsabi, "Nakikinig ka ba talaga o hinihintay mo lang ang turn mo magsalita?"
Bigla akong natahimik. Napagtanto kong hindi talaga ako nakikinig. Inaabangan ko lang ang pagkakataon kong magsalita. Hindi ko binibigyang halaga ang opinyon ng iba. Kaya hindi rin nila binibigyan ng halaga ang sinasabi ko. Dahil dito, napansin kong bihira na akong tanungin ng mga kasamahan ko tungkol sa mahahalagang desisyon sa trabaho. Dahil sa pangyayaring ito, napagtanto kong ang tunay na matalino ay hindi lang mahusay magsalita, mas magaling din siyang makinig. Aral mula sa Stoics. Ayon kay Zeno, may 2 tenga at 1 bibig tayo para mas makinig kaysa magsalita. Ibig sabihin, mas dapat tayong nakikinig kaysa nagsasalita. Para sa mga Stoic, ang tunay na kaalaman ay hindi lang nanggagaling sa pagsasalita, kundi sa pakikinig at pag-unawa sa iba. Ang taong hindi marunong makinig ay hindi rin tunay na nakakaintindi. Dahil kung inuuna mo ang sarili mong opinyon kaysa sa sinasabi ng iba, paano mo malalaman kung tama nga ba ang iniisip mo? Ang mga taong marunong makinig ay mas nirerespeto. Alam nilang hindi lang ang kanilang opinyon ang mahalaga, kaya binibigyan nila ng espasyo ang iba na ipahayag ang kanilang iniisip. Paano maiwasan ang pagsabat o pagpuputol ng usapan? Kung gusto mong mas maging maayos ka sa pakikinig, subukan mong gawin ang mga ito. Hintayin munang matapos ang kausap bago ka magsalita. Huwag magmadali sa pagsagot. Bigyan ng oras ang kausap mo na ipahayag ang kanyang iniisip bago ka mag-react. Gamitin ang active listening. Ipakita na talagang interesado ka. Habang nakikinig, ipakita mong naiintindihan mo ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng pagtango, pagtatanong ng follow-up questions, o pagsasabing, "Gets ko, maganda yung punto mo." Huwag sumabat, maliban kung talagang kinakailangan. May mga pagkakataong kailangan mong sumabat, lalo na kung may kailangang itama agad. Pero kung normal lang na usapan, hayaan mong matapos ang kausap mo bago ka magsalita. Ang pagsabat o pagputol ng usapan ay isang ugali na maaring magpababa ng respeto ng iba sa iyo. Kapag hindi ka marunong makinig, hindi rin makikinig ang iba sa iyo. Pero ang pakikinig ay isang kasanayan na pwede mong pagpraktisan at pagbutihin. Kapag natutunan mong makinig ng maayos, mas magiging maayos ang relasyon mo sa trabaho, sa pamilya at sa buhay. Tandaan, ang tunay na matalino, hindi lang magaling magsalita, kundi magaling ding makinig. Ugali number 4, reklamo ng reklamo. Bakit ito nakakawala ng respeto? Napansin mo na ba kung gaano nakakairita ang taong puro reklamo? Lahat ng bagay may mali. Traffic, trabaho, panahon. Kahit maliit na bagay, may irereklamo. Hindi nila napapansin. Pero ang pagiging reklamador ay hindi lang nakakapagod para sa iba. Ito rin ay nagpapakita na wala silang kontrol sa sarili nilang buhay. Ang pagrereklamo ay isang palatandaan ng negatibong pag-iisip. Sa halip na hanapin ang solusyon, inuubos mo ang oras at lakas mo sa pagdaing. Kapag lagi kang nagrereklamo, parang sinasabi mong wala kang magagawa sa sitwasyon mo. Para kang biktima ng buhay, imbes na gumawa ng paraan para ayusin ito. Personal na kwento, isang malinaw na realisasyon. Dati, mahilig akong magreklamo tungkol sa trabaho ko. Araw-araw, nagrereklamo ako na sobrang dami ng trabaho, ang gulo ng sistema, at nakakainis ang boss. Sa tuwing lalabas ako kasama ang mga kaibigan ko, puro hinaing ang laman ng usapan ko. Akala ko
Normal lang ito, na lahat naman ng tao ay ganito rin. Hanggang isang araw, isang kaibigan ko ang biglang nagsabi, "Alam mo, nakakapagod kang kasama kasi puro ka na lang reklamo." Parang natauhan ako. Akala ko, iniintindi lang nila ako, pero sa totoo lang, nai-stress na rin sila dahil sa akin. Imbes na masaya ang bonding namin, nagiging mabigat ang aura dahil sa negatibong pananaw ko. Doon ko napagtanto, hindi lang pala ako nagiging negatibo para sa sarili ko, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi masamang maglabas ng sama ng loob paminsan-minsan, pero kung reklamo na lang lagi ang lumalabas sa bibig mo, siguradong iiwasan ka ng ibang tao. Aral mula sa Stoics. Sabi ni Marcus Aurelius, ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong baguhin at tanggapin ang hindi mo makokontrol. Ang mga Stoics ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagrereklamo. Alam nilang may mga bagay sa buhay na hindi nila kayang baguhin. Kaya sa halip na magreklamo, ginagawa nila ang kaya nilang gawin para masolusyonan ito. Kung may problema ka sa trabaho, ano ang magagawa mo para mapabuti ito? Kung naiipit ka sa traffic, paano mo ito maiiwasan? Kung wala kang kontrol sa sitwasyon, bakit mo ito hahayaang makaapekto sa iyo? Ang isang Stoic ay hindi nagpapadala sa emosyon. Sa halip na magreklamo, hinahanap niya ang tamang paraan para ayusin ang sitwasyon. Paano matigil ang pagiging reklamador? Kung gusto mong maging mas positibo at hindi na maging pabigat sa iba, subukan mong gawin ang mga ito. Magpasalamat sa kung anong meron ka. Imbes na puro reklamo, tingnan ang magagandang bagay sa paligid mo. Halimbawa, kung nahihirapan ka sa trabaho, isipin mo na marami ang gustong magkaroon ng trabaho pero wala silang oportunidad. Huwag lang magreklamo, gumawa ng solusyon. Kapag may hindi ka nagugustuhan, huwag lang umangal. Isipin mo kung paano ito maaayos. Kung hindi ka masaya sa trabaho mo, humanap ng paraan para maging mas magaan ito o maghanap ng mas magandang oportunidad. Kung hindi mo kayang baguhin, huwag mo nang alalahanin. May mga bagay sa buhay na wala kang kontrol, tulad ng panahon, traffic, o ugali ng ibang tao. Imbes na sayangin ang oras mo sa pagrereklamo, tanggapin mo na lang at mag-move on. Ang pagrereklamo ay isang ugali na nagpapakita ng negatibong pag-iisip at unti-unting nakakawala ng respeto ng iba. Walang gustong makasama ang taong laging may reklamo. Kung gusto mong baguhin ito, simulan mong hanapin ang mabuti sa bawat sitwasyon. Maging grateful sa kung anong meron ka. Maghanap ng solusyon sa problema at huwag mag-focus sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Tandaan,